Kinumpirma ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na nasa 9 billion pesos na pondo ang kakailanganin para sa pag-develop ng isla na sakop ng Kalayaan Group of Islands, kabilang na dito ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa naging pahayag nga ni Brawner, kanyang sinabi na marami pang kakailanganin ng mga facilities na itatayo dyan sa teritoryo ng ating bansa sa bahagi ng karagatang West Philippine Sea at magiging kaaya-aya daw ito sa hinaharap na panahon at maaaring tirhan ng ating mga kababayan at maging ng mga sundalo na naka-station doon sa naturang lugar. Kaya hiling naman ng naturang opisyal sa Kongreso na dagdagan ang pondo para dito. Target kasi ng militar na i-extend ang pantalan sa Pag-asa Island nang sa gayon ay makadaong din kahit yung mga mangingisda na tuwing masamang lagay ng panahon. Magkakaroon din dapat ng matatag na power supply at potable water na mainom yung mga residente at binibigyang diin din ng opisyal. Ang Pag-asa Island ay nagre-representa sa sovereign rights ng Pilipinas kaya dapat ito na ma-developan ng husto. Inihayag din ni Brawner na ang name of the game sa bahagi ng West Philippine Sea ay kailangang malakas na presensya. Ibig sabihin, kung sino yung nandun ay siya ang may kontrol sa nasabing area. Sa kabilang dako, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez ang kanilang suporta para sa rehabilitation effort dyan sa pag-develop ng Pag-asa Island. At kaugnay ho niya, narito ang naging bahagi ng pahayag ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Brawner Jr. Yung sinabi ko kanina, I saw the developments na talagang malaki yung development nangyari, yung progress dun sa area. Last time I was there, wala pa masyadong development. But this time, I'm very happy na nakita ko naman ang developments. Pero marami pa tayong kailangan gawin. Kulang pa yun. So that's why we are requesting for more funds. So gayon ay yung ibang mga isla na ino-occupy natin ay develop din natin. Hindi lang Pag-asa Island, the other yung iba din pati ay yung mention included. Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na susubukan ng House of Representatives na maglaan ng hindi bababa sa 3 billion pesos na pondo para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Kalayaan Group of Islands, kabilang na ang Pag-asa Island sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang pahayag ni Speaker ay kasunod ng pagbisita nito kahapon sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea na sinamahan ng ilang kongresista at opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sa panayam kay Speaker Romualdez, kanyang sinabi na ang nasabing pondo ay gagamitin para sa airport reclamation extension at ang pag-develop pa sa mga pier ng sa gayon, maging fishing sanctuary ito ng mga Pilipinong mangingisda lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Anya, wala ritong pamumulitika sa anumang mga paraan. Kinumpirma din ni Romualdez na magkakaroon ng share ang Pag-asa Island mula sa confidential funds na planong i-realign ng Kamara. Inihayag ni Speaker na makakaasa ang buong Pag-asa at Kalayaan Island Group ng tulong at suporta mula sa pamahalaan. Inihayag din ng opisyal na ito ang unang biyahe niya sa Pag-asa Island at sinabing proud siya sa mga sundalo, mga Coast Guard, maging sa mga local governments na ginagawa ng mahusay ang kanilang trabaho. Dagdag pa ni Romualdez na ang Pag-asa Island ay maaaring gawing tourism-oriented facilities at gawing Maldives of the Philippines. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. So that we can avoid these unfortunate incidents. We also wanted to make sure that our budgeting process will now allow for the better utilization and actually for the proper funding of the ongoing projects in the area, particularly at Pag-asa Island. We landed in a very nicely cemented runway that can actually still be extended to accommodate larger and even jet aircraft. There are sufficient areas for an extension of up to 500 meters and to widen the opposite area where we could have not only a naval, marina, dock. Inyong napakinggan ang bahagi ng tinig ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez.